Last time nga nagpintura ako dito sa labas ng bahay namin, pero sahig lang talaga ang pininturahan ko at yung kaunting parts lang talaga dito lang banda sa may kainan namin. Dahil nga sa pagpipintura kong yan, napakadaming comment nga at natatawa na lang talaga ako sa mga comment nyo. May mga nagsasuggest na pinturahan ko nga din itong pinakadingding dahil napakapangit nga daw talagang tingnan. Totoo naman talaga yon dahil kahit ako talaga namang napapangitan sa itsura ng dingding namin dito sa pinakalabas. At dahil mahal ko kayo, eto nga't pinapinturahan ko na. Syempre mga kapatid ko nga ulit ang nagpintura, to the rescue talaga ang mga yan basta sa pagpipintura dito sa bahay. Dahil nung una nga, dahil hindi ko nga kinaya ang pagpipintura, ay sila nga din na nagtapos ng pagpipintura dito sa loob ng bahay namin. Tapos ngayon, dito naman sa labas. May pinuntahan nga lang kami saglit ng asawa ko, tapos eto, pagbalik nga namin dito sa bahay, nag-uumpisa na nga silang magkudkod. Tapos ayun, nakapag first coating and second coating na nga itong ginagawa nila. At sabi ko nga sa asawa ko, pinturahan na nga din itong bintana. Hindi nga din makapagpintura ang asawa ko dito sa bahay dahil napaka-busy talaga niya at meron nga din siyang trabaho. Kaya inusap ko na nga ulit sa mga kapatid ko ang pagpipintura. Tapos eto nga't kinahapunan, umuwi na nga itong asawa ko at sabi ko nga pinturahan niya naman tong bintana para naman maganda-ganda ding tingnan. Kaya lang hindi nga din niya tinapos dahil may pinuntahan nga ulit siya. Sabi nga niya bukas na nga lang daw. Etong mga bintana namin, papapalitan na din namin yan dahil napakaganit na talagang buksan at saraduhan. Tapos yung mga bubog niya, mga basag na nga din. Pero pag-iipunan pa nga din namin yon kaya pansamantagal ay papipinturahan ko na nga muna para naman maganda-ganda ding tingnan. Tapos yung pinto namin, wag nyo na munang pansanin dahil paggagawa din namin yan. Wala pa lang talaga kaming budget. Ito kasing pintura ay tira pa yan ng pagpipintura namin sa loob ng bahay mismo. Gawa ng isang balde nga ang binili ng asawa ko tapos meron pang ngang natira. Kaya ayan, pinintura na lang namin dito sa labas para nga maganda-gandang tingnan dahil sabi nyo nga ang pangit talaga tingnan. Pero okay lang naman yun sa akin dahil totoo naman talaga na napakapangit na niyan tingnan. Dahil mag-iisang taon na nga din ang bunso namin para naman kapag pinabinyagan namin siya ay maganda-ganda naman dito sa labas at maaliwalas tingnan. At dahil medyo malawak nga din dito sa labas, hindi pa nga din natatapos ang pagpipintura ng mga kapatid ko. Pero banda dito, naka second coating na yan. Dito lang sa bandang kabila, ayan, first coating pa nga lang yan. At bukas na nga lang namin itutuloy. Nila pala. Tapos eto namang asawa ko, abala na nga dito sa kusina sa pagluluto ng panghapunan namin. Nagulat nga ako, abang nga naman nagkusa sa pagluluto, hindi ko na nga yan inutusan. Akala ko nga babarik pa dahil doon sa shop, nagbabarikan nga sila pero umuwi nga siya dito dahil pinauwi ko at meron nga akong pinabili yata yun. Tapos ayun nga, hindi na nga siya bumalik doon sa shop at nagluto na nga lang siya ng panghapunan namin. Sabi ko nga sa kanya, gamitin na lang yung kawali ko dahil kagagamit ko lang naman nun. Pinagprito ko kasi ng itlog yung pangalawa kong anak tapos ayun, hindi naman niya ginamit. Dahil minsan talaga nagagalit ako kapag basta-basta na lang nila ginagamit yung gamit ko na iniingat-ingatan ko. Lalo na't non-stick pa niya, napaka-sensitive kaya niyon. Tapos, ang dalawa ko namang anak, naglalaro lang sa salas, nag-e-edit at nagbibideo kasi ako ng mga oras na yan. Kaya ayan, busy din talaga ako.